Panoorin muna natin ang isang video na ito at kapulutan natin ng aral. Ano nga ba ang nangyari kay Kuya? Bakit siya in-interrogate sa airport? Can't bring in Japan? Cannot? Yes, Cannot? cannot. Oh. So you don't have other meat product in your backpack? No. Guys, nahuli ako. Nahuli. May naamoy daw yung aso dun sa luggage. May naamoy daw yung aso. Ang tinik ng pag-amoy ng aso. Naamoy niya yung yung luggage ko. May kaduda-duda raw yung laman. So pinatawag ako dito sa gilid. Sorry. Thank you. Did the dog smell anything? Yeah. Yeah, it's Jollibee. Oh, Jollibee. Yeah, Jollibee. Jollibee. Oh. Yes, I will take Jollibee. Thank you. It's chicken. Baby chicken. Chicken can't bring in Japan? Cannot? Yes, Cannot? cannot. Oh. So. Yeah. Oh. Yeah. No. We just You don't need it? yeah, I don't need that. Okay. No chicken, no gravy. Yeah. I think so. This one also. So same thing. This is a burger. Wow. Burger, no. Yes, maybe beef or pork. Japanese, please. No. フィッシュバーガーだったら OK なんですけど、 Sorry? フィッシュバーガー、フィレオフィッシュ OK, but ハンバーガー no. Cannot. So Cannot bring chicken and hamburger inside. Can't bring in Japan. Cannot bring in Japan. So you Okay. can eat all in airplane. In airplane. Can eat in airplane but not inside Japan. Yes. Alright. Okay. Okay, please be careful next time. Asuka, you don't need this. Yeah. So may I take this side, please? This is just clothes. Clothes. Okay. So you don't have other meat product in your backpack? No. Okay, just this Alright. Can I take a picture of my... Because I was supposed to give it to someone. Yes. Photo. Yung Jollibee. Yung Jollibee natin. Well, bagamat hindi nangyari sa Saudi Arabia, nais namin kayong paalalahanan na tingnan ng maigi ang mga guidelines ng eroplano. Hindi lamang ang eroplano bagkus pati ang mga bansang pupuntahan ninyo. Pwede ba yan? Pwede ba ito? Para hindi kayo mahirapan. Samantala sa Saudi Arabia, ang Zakat Tax and Custom Authority sa Saudi Arabia ay nagbigay diin sa kahalagaan ng obligasyon para sa manlalakbay na papunta mula sa kaharian ng Saudi Arabia na ibunyag ang kanilang mga ari-arian ng pera at mahalagang pananalapi na lumampas sa pinapayagang limitasyon. Alinsunod sa anti-money laundering law ng Saudi Arabia, ang bawat tao na papasok o lalabas sa kaharian at may mga hawak na pera, may dalang mga instrumentong negotiable,
mga bar na ginto, mamahaling metal, mga gemstones, gawang alahas o nag-aayos ng transportasyon ng mga bagay na ito sa loob o sa labas ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng anumang serbisyo ng courier o kargamento sa pamamagitan ng iba na may halagang 60,000 Saudi Riales or higit pa o katumbas ng halagang ito sa mga dayuhang pera upang magbigay pagkilala dito. Maaaring kontrolin ng otoridad ng zakat na Saudi Arabia ang halaga ng pera, mapag-uusapan ng may dala, mga instrumento, gintong bulyon, mahalagang metal, mga gemstones, ginawang alahas sa loob ng 72 hours. Kung may kahinahinala sa mga ito at nakitaan, sila ay may uugnay sa krimen ng money laundering law. Sa kaso ng mga halagang hindi umabot sa deklarasyon na tinukoy ayon sa detalye at ang mga kaso na hindi pagkilala o maling deklarasyon alinsunod sa mga regulasyon, ang otoridad ng zakat ng kaharian ay maaaring humiling ng karagdagang impormasyon mula sa tao tungkol sa pinagmulan o layunin ng paggamit nito. Kung sino mang nagmamay-ari ng higit 60,000 Riales sa panahon ng kanyang paglalakbay at hindi siniwalat ito, siya ay mapaparusahan ng multa na hanggang 25% ng halaga at 50% ng pangalawang pagkakataon. Kaya sa lahat ng mga Filipino na uuwi sa Pilipinas or babalik sa Saudi Arabia, mag-ingat sa mga dinadala at i-declare ang mga dapat i-declare. Maraming salamat sa panonood. If you like this video, helpful, please share to your friends, colleagues, and family members para meron silang matutunan. Magandang araw po sa inyo lahat.